Kabanata 61. Maging si Hilmar ay walang kataliwasan. Ang bahagyang kawalang kasiyahan na mayroon siya kay Richard kanina ay napalitan ng paghanga sa hindi kapani-paniwalang kasanayan at etika sa medisina ni Richard. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sa wakas ay lumapit siya kay Richard at yumuko ng malalim. Mr. Wolf, paulit-ulit kong pinag-uusapan ang iyong mga kasanayang medikal at nais kong ipahayag ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa aking kabastusan. Hindi ako kailanman nagkaroon ng mataas na opinyon sa alternatibong gamot, at naniniwala ako na ito ay mas mababa sa modernong gamot. Itinuro mo sa akin ang isang napakalinaw na aral ngayon, at marami akong natutunan mula sa iyo, kaya salamat. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, Dr. Schwabi. Isa kang kilalang senior figure sa larangan ng medisina, at mahaba pa ang lalakbayin ko para maabot mo ang antas mo. Minaliit ni Richard ang papuri at hindi isinasapuso ang mga ginawa ni Hilmar. Narito ang aking business card, Mr. Wolf. Huwag mag-atubiling tawagan ako anumang oras kung kailangan mo ng tulong. Sa hinaharap. Inilabas ni Bernard ang kanyang business card at ibinigay kay Richard. May punto din siya. Humingi ng contact information ni Richard. Tiningnan ni Richard ang business card sa kanyang kamay, na nakasulat, Bernard Wick Chairman ng Wick Group. Natigilan sa kanyang nabasa, sa wakas ay napagtanto ni Richard na ang background ni Bernard ay hindi kasing simple ng tila. Hindi katakataka na ang matanda ay maaaring mag-alok na maglabas ng napakalaking halaga para lamang mabayaran siya. Umuwi si Richard pagkalabas ng parke. Nagulat si Iris nang makitang bumalik si Richard. Saan ka nagpunta ng madaling araw, Richard? Oh, pumunta ako para mag-ehersisyo sa umaga sa parke. Ngumiti si Richard at binago ang usapan, maraming tao ang nag-i-exercise doon sa umaga. Naisipan mo na bang pumunta doon para manatiling malusog? Bakit ako pupunta sa park kung may treadmill sa bahay at isang buong grupo ng mga fitness equipment? Defeats the purpose, medyo awkward na sabi ni Iris. Sa totoo lang, sanay na siyang mag-isa mula pa noong bata pa siya at mas pinili niyang huwag sa mga matataong lugar. Tila naintindihan ni Richard ang pangungulila sa mga mata ni Iris. Gayunpaman, hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya kailanganin ni Iris, nagpasya siyang manatili sa tabi nito mula noon at siguraduhing hindi siya mag-iisa. Kapilya. Muli. Pagkatapos mag-almusal, pumunta silang dalawa sa parking lot at naghanda na para pumasok sa trabaho. Medyo mainit ang panahon ngayon, at medyo masikip sa loob ng sasakyan kung magdadrive ka. Paano kung dalhin kita sa trabaho sa motorsiklo? Ito ay mas mahusay maaliwala sa ganoong paraan. Sabik na sabi ni Richard, habang palakas ng palakas ang kanyang wishful thinking sa loob ng kanyang isipan. Hindi, ayaw kong makita. Inilibot ni Iris ang mga mata kay Richard. Sigurado siya na ang pagsakay sa motorsiklo ni Richard ay makakatawag lamang ng atensyon. Sa sarili at kay Richard kung may makakita sa kanila na magkasama. Oo naman. Si Richard ay labis na nabigo at palihim na naaaliw sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip, hanggat ako ay nagsisikap, ako ay nagtitiwala na ang aking hiling ay matutupad balang araw. Pagkatapos ng orasan para sa trabaho, ipinagpatuloy ni Richard ang pagpapakintab ng kanyang pangunahing kaalaman sa tulong ni Gracie, tulad noong nakaraang hapon. Ang nangyari noong nakaraang araw kay Joseph ay humantong sa marami sa kanyang mga kasamahan sa departamento ng Pangulo na magbeli. Sa kabilang banda, mas naging malapit din si Lily kay Richard matapos nitong pagalingin ang sakit ng kanyang ina. Dahil sina Richard, Lily, at Gracie, ay mga sekretarya ng presidente, sila ay gumugol ng maraming oras na magkasama at marami pang ibang tao ang nakarinig mula sa ubasan na ang isang bagong lalaking sekretarya sa apelyidong Wolf ay tinanggap ang parehong Ariel na naging katulong ng Pangulo. Si Ariel daw ay nagpakahirap para sa kanya, kahit na tumalikod kay Joseph at pinilit si Joseph na magbitiw sa kumpanya. Itinuring ng lahat si Ariel bilang pangalawang pinakamagandang babae sa kumpanya, isang diyosa sa puso ng marami. Hindi nakakagulat na siya ang naging focus ng maraming tao. Lahat sila ay curious kung ano ang relasyon nila ni Richard,
at kung ano ang nagtulak sa kanya para maging sobrang protective. Kung iisipin na hindi pa nagka-boyfriend si Ariel, lihim na nahulaan ng marami na baka boyfriend ni Ariel si Richard. Ang tsismis ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Malamang na hindi pinangarap ni Richard at Ariel na marami sa kanilang mga kasamahan ang nagtatambak ng mga kasinungalingan sa likod ng kanilang mga kasinungalingan at itinuring sila. Maaaring mapanganib minsan ang mga alingaw-ngaw. Kawawa naman sina Richard at Ariel, ni isa sa kanila ay walang alam sa nangyari. Kabanata 62. Pagkababa ng trabaho, dumiretso si Richard sa kanyang motorsiklo patungo sa pinakamalaking flea market sa Springfield City. Ayon sa mga record na minana sa kanyang memorya, mayroong isang tiyak na pattern na tinatawag na Energy Convergence Circle na maaaring magamit upang ituon ang espiritual na enerhiya. Ito ay lubos na nakakatulong sa pagpapabilis ng pagtitipon at pagpino ng kanyang espiritual na enerhiya, dahil pinahintulutan nito ang kanyang pagpino ng enerhiya na dumami sa kalahati lamang ng pagsisikap. Ang bundok sa likod ng villa ay puno ng espiritual na enerhiya, kaya pinlano ni Richard na iset up ang kanyang Energy Converge Circle sa bundok upang makita kung maaari nitong mapataas ang bilis ng kanyang energy refinement. Gayunpaman, kailangan niya ng jade para iset up ang Energy Convergence Circle. Ang natural na jade ay sagana sa espiritual na enerhiya, at ang epekto ng Energy Convergence Circle ay tumaas ng husto sa dami ng espiritual na enerhiya sa loob ng jade. Nagtungo si Richard sa flea market upang bumili ng ilan sa jade na iyon at iset up ang bilog. Sa isang lugar sa labas ng Antigua Flea Market, ipinarado lang ni Richard ang kanyang motorsiklo nang makita niyang bukas ang pinto ng isang Porsche Swingy sa di kalayuan. Isang lalaki at isang babae ang lumabas sa sasakyan, at sila ay walang iba kundi si Marilyn ang dating asawa ni Richard, at si Brody, ang lalaking niloko ni Marilyn kay Richard. Lumingon ang dalawa at agad na nakita si Richard. Hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang galit sa isa't isa. Kaagad na lumitaw ang mga pag-alit na spark sa pagitan nila. Gitling. Well. Kung hindi si Richard the Little Cuckold. Ngumisi si Brody at umakbay na nakapalibot ang kamay sa balingkinitang baywang ni Marilyn. May sakit ka ba sa ulo, Richard? Ikaw at ako ay hiwalay na. Bakit mo pa ako ginugulo? At sinundan mo ako hanggang dito. Pervert na stalker, much. Si Marilyn ay may hitsura ng disgusto. Busog ka sa sarili mo. Sinong gustong i-stalk ka? Nandito ako para bumili ng gamit. Saan ka kumuha ng ganyang tiwala para akusahan ako? Tinapunan ni Richard si Marilyn ng malamig na tingin. For the record, una siyang nakaramdam ng galit at lungkot matapos siyang lokohin ni Marilyn, at nagkaroon pa nga ng panahon na wala siyang naramdaman kundi hiya. Gayunpaman, hindi na niya naramdaman ang parehong paraan tulad ng naramdaman niya pagkatapos makita siya muli. Siya ay naiinis higit sa lahat, at isang bahagi ng kanyang pakiramdam na hindi siya katumbas ng lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap. Nandito ka para bumili. Paanong ang isang dumi mahirap na talunan na tulad mo ay magkakaroon ng pera para bumili ng kahit ano? Para saan mo kami dinadala? Ilang 53 taong gulang. Sarcastic na sambit ni Marilyn. Oh, pero hindi naman siguro ganoon ang kaso. Nakalimutan mo na ba naging komportable siya kay Iris Young? Malamang ay mayroon pa siyang pera salamat sa kabaitan ni Miss Young. Sabi ni Brody na may nakakatakot na ekspresyon. May katuturan. Pero bakit wala si Miss Young kasama niya? Hindi ba kakaiba? Maaaring sa wakas ay itinapon na niya ang kanyang sorry *s. Tumingin si Marilyn sa paligid, nakumpirma na hindi kasama ni Iris si Richard, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Hindi ba normal na ang isang tulad niya ay itinapon? Wala siyang kwenta. Hinding-hindi siya iisipin ni Iris kahit na lumuhad siya at dilaan ang high heels ni Iris. Malamig na ngumiti si Brody. Galing ni Iris. Pagkagusto sa ilan sa pamilya, na naging dahilan upang maniwala si Brody na hinding-hindi niya kukunin. Richard. Matapos makitang mag-isa si Richard na dumarating doon sakay ng isang sira-sirang motorsiklo, lalo siyang kumbinsido na ang W.
Ang insidente sa Civil Records Office ay pawang lamang. Pagkakataon. Si Iris ay hindi at hindi kailanman magiging kasintahan ni Richard. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Kung gayon, I'd appreciate it if you move the hell aside instead of blocking the way, Lee. Noong nakaraan, malamang natitiisin lang niya ang pangungutya ni na Marilyn at Brody, ngunit mula nang matanggap niya ang mana ng kanyang mga ninuno, ang kanyang buong per. Kung ang mga patpat at bato ay hindi makabali ng kanyang mga buto, ang isang pares ng mga salita mula kay Brody at Marilyn ay halos hindi makakasakit sa kanya. Bakit ka anak ng A? How dare you talk to me ng ganyan? Ang galit ay damaloy sa mga ugat ni Brody, at hinawakan niya ng isang kamay ang kwelyo ni Richard at hinawakan niya si Richard. Nang tumingin siya sa nagyayelong mga mata ni Richard, at hindi niya tinuloy ang suntok. Kabanata 63. Makinig kang mabuti, Wolf. Ito ay isang babala. Lumayo ka kay Marilyn. Harass her again and I swear to God, papatayin kita. Babala ni Brody na may malungkot na ekspresyon. Naikuyom ng mahigpit ni Richard ang kanyang kamao ngunit agad din naman itong niluwagan. Ang mga Sullivans ay napakayaman, at hindi sila ang uri ng mga tao na dapat magalit. Dahil isang paraan pa rin si Richard upang maabot ang tunay na lakas, hindi niya nais na magkaroon ng anumang ulo sa hidwaan kay Brody sa lalong madaling panahon dahil ito ay makakasama lamang sa kanya. Asar! Malamig na ngumuso si Brody at kumalas ang pagkakahawak sa kwelyo ni Richard. Hindi na nagsalita pa si Richard at tahimik na naglakad patungo sa flea market. Bakit mo siya pinakawalan, babe? Bakit hindi mo siya pinalo? Loser si Richard at hindi na niya girlfriend si Iris. Tinalikuran na niya siya. Malungkot na sabi ni Marilyn. 2 beses siyang sinampal ni Iris sa Civil Records Office noong isang araw, at dahil alam niyang wala siyang kapangyarihang maghiganti kay Iris, naging tanging outlet niya si Richard para ibuhos ang lahat ng galit niya. Labis siyang nalungkot matapos makitang umalis si Richard ng ganoon. Bobo ka ba? Nagmamadali kaming pumunta dito nang wala ang mga bodyguard namin. Ang lalaking iyon ay mas matangkad at mas malakas kaysa sa akin. Paano ako mananalo laban sa kanya ng mag-isa? Sinama ng tingin ni Brody si Marilyn. Siya ay lumaki sa layaw, at ang kanyang figure ay hamina pagkatapos nagugulin ang kanyang mga nakaraang taon sa pagpapakasawa sa mga babae at alak. Ang kanyang katawan ay walang lakas, at kahit na si Richard ay maaaring magkaroon ng kaunti. Slender figure, hindi siya maaaring maging kapareha. Richard. Sa bagay na iyon, alam pa rin niya ang kanyang limitasyon. Hindi nakaimik si Marilyn at nahihirapan pa ring tanggapin. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Papalayain mo na lang ba siya ng ganoon? Siyempre hindi. Hihilingin ko sa bodyguard na pumunta kaagad. Kung magkikita pa tayo mamaya, bubugbugin ko siya for a year. Isang marahas na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Brody at inilabas niya ang kanyang cellphone para tumawag. Gusto ko ang tunog niyan. Nagliwanag ang mga mata ni Marilyn, at sa wakas ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Mayroong maraming mga uri ng mga tindahan doon sa flea market, na may ilang mga specialized sa gemstones. Ang iba pang S-Hops ay nag-alok ng mga anti-gang panulat at kagamitan sa pagpipinta, habang ang ilan ay nagbebenta ng mga pambihirang bagay na nakuha mula sa kayamanan. Ito ay isang napakasiglang lugar, at makikita ng isa ang lahat ng uri ng mga kakaibang bagay o pagbebenta doon. Naglibot si Richard sa ilang mga tindahan ng gemstone at nagkaroon ng pangkalahatang ideya kung paano gumagana ang jade market. Ang jade na ibinibenta doon ay halos nahahati sa 2 kategorya. Ang una ay hilaw na bato ng jade, at ang pangalawa ay jadeite na inukit alinman sa mga estatwa o alahas. Ang natural na jade na naglalaman ng espiritual na enerhiya ay karaniwang may magandang kalidad. Ang mas malakas na espiritual na enerhiya ay katumbas ng mas mataas na kalidad, hindi banggitin ang mas mataas na presyo para sa isang tapos na produkto. Nagustuhan ni Richard ang ilang natapos na piraso ng jade na may malakas na espiritual na enerhiya, ngunit nakita niya na ang presyo ay hindi bababa sa ilang daang libo, kung minsan ay umaabot pa sa 1 milyon.
Ang presyo ay hindi isang malaking isyu at mas nababahala siya sa kanilang maliit na sukat. Kaya naman, nagpasya si Richard na bumisita sa isa pang tindahan na nasa tabi lamang nila upang madaling makita na may jadeite sa loob ng mga bato, ngunit hindi masabi ni Richard kung gaano karami ang laman nito. Dahil ang enerhiya na kanyang pinino ay nagmula sa kalikasan, siya ay may likas na kakayahang makadama ng anuman o anumang bagay. Ito ay maihahalin tulad sa isang totoong buhay na cheat code dahil walang hilaw na bato ng jade ang makakatakas sa kanyang mga mata hanggat naglalaman ito ng malakas at mayamang espiritual na enerhiya. Isang tindahan na pinangalan ng Prosperity Jade ang nakakita ng magandang daloy ng mga customer nang maabot nito ang rurok. Panahon kapag gabi. Pumasok si Richard sa tindahan at bumangga sa Brody at Marilyn. Kabanata 64. Ikaw na naman, Wolf. Para kang lamok na hindi makaalis sa aming likuran. Binalaan lang kita kanina na huwag mo nang guluhin si Marilyn. Humihingi ka, alam mo yun. Galit na galit si Brody at mariing tinitigan si Richard. Walang nanliligalig sa kanya. Sinabi ko na sa inyong dalawa na narito ako para kumuha ng isang bagay. Huwag maging hindi makatwiran. Malamig na sagot ni Richard. Hindi niya akalain na makakabangga niya ang mga ito. Mabilis kapag ang flea market ay napakalaking lugar. Hindi ako bumibili ng kalokohan mo. Pumasok ka kaagad pagtapak namin sa tindahang ito. Masyadong malaking coincidence iyon. Bakit kailangan mong maging gapangin? Dahil ba ayaw ni Iris ng walang kwentang basurang tulad mo? Si Marilyn ay may hitsura ng paghamak sa mukha niya. Sila ni Brody ay lihim na umaasa na magkikita silang muli ni Richard para maturuan nila ng leksyon si Richard, ngunit dahil sa ginawa niyang pag-istok sa kanya ay halatang may masamang intensyon ito na bantayan siya. Ito ay isang ganap na kakaibang katwiran sa kabuuan. Wala akong oras makipaglaro sa mga laro mo. Hindi pinansin ni Richard sina Brody at Marilyn at dir-diretsyong naglakad patungo sa lugar kung saan nakasol ang hilaw na bato ng JD. Hindi ka madaling makakawala. Hindi mo na siya papayagang umalis muli ngayong ang. Nandito na ang mga bodyguard, mahal. Malamig na ngumiti si Marilyn at inutusan ang dalawang bodyguard na nasa likod niya, hoy kayong dalawa. Talunin ang talunan na iyon at turuan siya ng leksyon. Ang dalawang bodyguard ay humakbang nang matanggap ang kanyang utos at tumayo sa magkabilang gilid ni Richard upang harangan siya. Umasim ang ekspresyon ni Richard, at tahimik niyang ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para pumasok sa A. Defensive posture. Sa puntong iyon, naging ang gwardya na namamahala sa pag-iingat ng tindahan sa tindahan. Alerto. Pinalibutan sila ng isa pang 5 o kaya'y maganda ang katawan, mabangis na mga binata. Ang lalaking nanguna sa iba ay may peklat na mga 4 o 5 sentimetro ang haba sa kaliwa. Pisngi. Sa unang tingin, mukha siyang walang awa na individual at hindi dapat pakialaman. Ano ang sinusubukan mong gawin ng mga tao? Binabalaan kita. Hindi ito ang lugar para makipag-away. Ang sinumang nagdudulot ng kaguluhan dito ay kailangang pasanin ng kahihinatnan. Malamig at mahigpit ang tingin ng lalaking may pilat, at tinitigan niya ng masama sina Brody at Marilyn. Alam niyang si Marilyn ang nagsimula ng insidente, kaya natural lang na magalit ito sa kanya at kay Brody. Misunderstanding. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Awkward na ngumiti si Brody, at walang segundong komandat sa dalawang bodyguard. Extra, senyales para sa kanila na umatras. Isa siya sa mga mayamang binata sa upper class circle at narinig na niya ang tungkol kay Prosperity Jade dati. Alam niya na ang tindahan ay may suporta ng mga tao mula sa underworld, at hindi niya kayang i-provoke lang sila. Babe, bakit? Hindi matanggap ni Marilyn ang nangyayari, ngunit pinutol siya ni Brody bago pa man siya makapagsalita ng anuman, umalis ka na sa iyong kalokohan. Pinandilatan ni Brody si Marilyn, pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ang mga tao rito ay napakalakas. Wala tayong mapapala kung manggulo dito. At saka, hindi naman pwedeng tumakas ng tuluyan si Loser Richard. Matuturuan pa natin siya ng leksyon kapag umalis na tayo sa shop na ito.
Ang kanyang sinabi ay nagbigay kay Marilyn ng isang biglaang pagkaunawa. Sa wakas, masunurin niyang itinikom ang kanyang bibig at iniwasang maging masyadong mapilit sa sitwasyon. Pumunta tayo doon at tingnan ang ilan sa mga artifact ng Jade. Ilang araw na lang ay darating na ang kaarawan ni Lolo, kaya't pumipili ng tamang regalo sa kaarawan. Hinawakan ni Brody ang braso ni Marilyn, at naglakad ang dalawa patungo sa lugar kung saan may mga artifact ng Jade. Ay naibenta. Ang tindahan ay nahahati sa dalawang lugar, ang kaliwa ay kung saan ipinakita ang mga natapos na produkto ng Jade, habang ang kanan ay para sa mga hilaw na bato ng Jade. Matagal na tiningnan ni Brody at Marilyn ang ilan sa mga bagay na nakadisplay, ngunit wala silang nakitang regalo. Mayroong lahat ng uri ng mga natapos na produkto ng Jade sa Prospera Jade, mula sa mid-range hanggang high-end. Ang ilan sa mga bagay ay ginawa rin mula sa mataas na kalidad na Jade. Gayunpaman, ang mataas na kalidad na Jade ay kadalasang napakahirap makuha. Ang kanilang pambihira at halaga ay katumbas ng kanilang laki. May ilang dekalidad na produktong Jade na ibinebenta doon, ngunit karamihan sa mga ito ay mga figure ng Jade, mga hayop na Jade, at alahas. Kabanata 64. 3/3. Nagpaplano si Brody na bumili ng dekalidad na Jade na produkto para sa regalo sa kaarawan ng kanyang lolo. Ngunit ang isang partikular na estatwa ay medyo malaki, at ilang nasa kalagitnaan hanggang high-end na mga produkto ang nasa stock, ngunit ang mga item na may ganoong kalidad ay mas mababa sa Brody's opinyon. Ang isang natatangi, mataas na kalidad na Jade statue na tulad ng binalak niyang bilhin ay karaniwang ginagawa to order ng hindi bababa sa 1 buwan ng maaga. Si Brody, gayunpaman, ay naghahanap upang bumili ng isa na handa na. Kabanata 65. Darling, bakit hindi tayo tumingin sa ibang tindahan kung wala tayong mahanap dito? Mungkahi ni Marilyn. Umiling si Brody. Walang kwenta. Ang tindahan na ito ang pinakamalaki at pinakasikat dito. Kung walang anumang dekalidad na produkto dito, mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng mga ito ang ibang mga tindahan. Magsasayang lang tayo ng oras kung pupunta tayo doon. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Nadurog ang puso ni Marilyn. Kakakuha lang niya ng marriage certificate nila ni Brody 2 araw na ang nakakaraan, at ito ang unang pagkakataon na opisyal siyang iniuwi ni Brody para makipagkita sa kanyang mga nakatatanda. Higit pa rito, ito rin ay isang napakahalagang okasyon. Kasi birthday banquet. Kailangan nilang dalawa na makakuha ng magandang regalo sa kaarawan at gumawa ng magandang unang impression. Ang mga substandard na produkto ay hindi ito maputol. Paano kung tingnan natin ang mga hilaw na bato ng Jade doon? Kung makakahanap tayo ng isa na sapat na mahusay, maaari tayong palaging humiling sa isang dalubhasang manggagawa na ukit ang natapos na produkto sa loob ng ilang araw. Makakarating tayo sa oras para sa piging ng kaarawan ni Lolo. Nag-isip sandali si Brody at nagmungkahi. Alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa pag-isip tungkol sa halaga ng mga hilaw na gemstones. Bagamat hindi iyon ang kanyang libangan, maaari niyang subukan ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbili ng isa o dalawa kung makatagpo siya ng anumang mga hilaw na bato ng Jade na tila may magandang halaga. Ang isa pang pagpipilian ay ang magbayad ng mataas na presyo kung may nag-alok na magbenta ng dekalidad na material. Sa madaling salita, hindi mahirap makakuha ng isang tao na mag-ukit ng isang rebulto sa maikling panahon kung makakakuha siya ng angkop na piraso ng hilaw na bato ng Jade. Sa isang tabi, ipinikit ni Richard ang kanyang mga mata at tahimik na naramdaman ang espiritual na enerhiya sa piraso ng hilaw na bato ng Jade. Ang mga hanay ng pinong pawis ay lumitaw sa kanyang noo, ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang anumang espiritual na enerhiya sa hilaw na bato ng Jade. Malapit na siyang sumuko nang biglang lumabas ang isang malakas at transcendent na purong aura mula sa Jade. Naglaho ito ng kasing bilis ng paglitaw nito. Magbabayad ako ng 300,000 para dito. Biglang nagmulat ng mata si Richard at agad na nagpasya na bilhin ang Jade na iyon. Handa na siyang magbayad nang biglang sumigaw ang isang boses, magbibigay ako ng 400,000. Malamig na ngumiti si Brody,
Ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Richard, at naglagay ng mapanuksong ekspresyon. Lagi namang yuyu, Wolf. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa. Gusto ko hindi maiwasan. Mag-cruise ang landas sa aking kaaway. Ikaw. Bumaba ang mukha ni Richard. Ang hilaw na batong jade na iyon ay kabayaran na lamang para maging kanya ng si Brody ay dapat na lumitaw ng wala saan at sumuko. Ang sinumang nasa kalagayan ni Richard ay hindi magiging masaya. Si Richard ang unang pumili ng jade at nakipagnegosasyon na sa presyo, ngunit ginawa ni Brody na komplikado ang sitwasyon at pinahirapan si Richard. Walang alinlangan na ito ay isang bagay na hindi makatwiran, ngunit nadama ni Brody na hindi na kailangang maging makatwiran dahil siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. 500,000. Kinagat ni Richard ang kanyang mga ngipin. Hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Kailangan niyang kunin muna ang jade bago ang anumang bagay. Paano makakakuha ng 500,000 ang isang walang kwentang tulad mo? Mayroon ka bang ganoon karami mon? Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Brody. Eksakto. Ito ay 500,000, hindi 50 bucks. Saan kaya ang isang taluge? May pera man ako o wala ay walang kinalaman sa iyo. Hindi ko kailangan na mag-alala ka sa akin. At sinaman siya ng tingin ni Richard. Mayroon akong mata sa piraso na ito. Mayroong maraming iba pang maaari mong piliin, at tama ka talaga. Nagiging unreasonable ako. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Sa palagay mo ay maaari mong subukang magpanggap na mas mayaman kaysa sa pag-usisa mo kung gaano katagal mo ito ipagpatuloy. Mag-aalok ako ng 600,000. Napangisi si Brody dahil siya ang batang may-ari ng Sullivan Enterprises. Mawawala lang si Richard sa kanila ay mas mayaman. Kabanata 66. 700,000. Lalong umasim ang mukha ni Richard. Kung tama ang naramdaman niya kanina, tiyak na may napakalakas at purong enerhiya na nagmumula sa loob ng hilaw na batong jade na iyon. Ito ay higit pa sa sapat na para mag-set up ng energy convergence circle. Determinado siyang huwag sumuko sa napakagandang piraso ng jade ng ganoon kadali. 800,000. Nagpatuloy si Brody sa pagtaas ng presyo. 900,000. Kinagat ni Richard ang kanyang mga ngipin. 1,000,000. Tumingin si Brody kay Richard na may mapanuksong ekspresyon. Namula ang mukha ni Richard. Ang kanyang kabuuang asset ay 1.4 milyon lamang. Hindi kasama ang $7,000 na gastusang medikal na kanyang tinire para kay Serena at ang $300,000 na security deposit na kakabayad lang niya, mahigit 1.3 milyon na lang ang natitira sa kanya. Saan siya kukuha ng dagdag na pera para karibal ang alok ni Brody? 1,000,000. Ang maliit na piraso ng hilaw na bato ng jade ay umabot ng 1,000,000 sa bidding war na iyon. Baliw ba ang dalawang lalaking iyon? Ito ay higit sa kabaliwan. May mali yata sa utak nila. Totoo. Kahit na naglalaman ito ng kakaibang cream clear jadeite, hindi pa rin ito katumbas ng halaga. $1,000,000. Pareho silang brain-dead idiot. Iyon lang ang paliwanag sa kanilang mga aksyon. Napasinghap ng mariin ang mga nanunood at tumingin kay Richard at Brody na parang nakatingin sa dalawa. Mga payaso. Kahit na ang malaking piraso ng cream clear jadeite na nakuha ng matandang tindera kanina ay naibenta lang sa halagang wala pang 900,000. Maliban kung ang jade stone ng dalawang joker na iyon ay nagkaroon ng bidding war over ay may parehong dami ng cream clear jadeite at isang dekalidad na produkto na may kawili-wili. Pattern, ito ang magiging pinakamasamang deal sa kasaysayan ng mga deal kung magbabayad sila ng 1,000,000 para dito. Hindi lang ang mga customer ang nagulat, maging ang makaranasang tindera. 2/3. Natigilan si Kay Jacobson. Hindi niya inaasahan na ang isang piraso ng hilaw na bato ng jade ay aabot sa mataas na presyo na 1,000,000 sa isang bidding war, at nagsimula siyang seryosong magduda kung si Richard at Brody ay matino pa nga ba noong una. Sa anumang kaso, makikinabang lamang siya sa kanilang katangahan, at ito ay lubos na kasiya siya para sa kanya na makita kung ano ang mangyayari. Sige, Richard. Mataas ang bid. Iyon ay
Kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan. Ang bilis mo bang sumuko? Ham. Panunuya ni Brody. Magbabayad ako ng 1.1 milyon. Ang mukha ni Richard ay namutla at ang kanyang kalooban ay lumubog sa ilalim. Inalok niya ang halos buong net worth niya para sa presyo. Kung itataas ni Brody ang presyo sa 1.2 milyon, wala siyang magagawa kundi ang pumayag kahit na iyon ang huling bagay na gusto niyang gawin. Mahal. Nagtaas lang siya ng presyo ng 100,000, ibig sabihin hindi na siya makakataas pa doon. Magbid ng 1.2 milyon at tapusin siya. Tuwang-tuwang sabi ni Marilyn. Huwag kang katawa-tawa. Ang hilaw na batong jade na tulad nito ay nagkakahalaga ng marahil 300,000. Makakabili tayo ng load, sayang ang pera ko ng ganyan. Galit na saway ni Brody. Narinig niya ang usapan ng lahat kanina. Kahit na ang hilaw na bato ng jade na iyon ay naglalaman ng cream malinaw na jadeite, ang pagbabayad ng ganoong uri ng pera para dito ay sadyang katangahan. Higit pa rito, napakababa ng posibilidad na naglalaman ito ng cream clear jadeite. Hindi tulad ng mga ganitong piraso ay madaling mahanap. Kahit na ang pamilya ni Brody ay nagpatakbo ng minahan ng ginto, hinding-hindi niya basta-basta sasayangin ang kanyang pera ng ganoon. Alam kong gusto mong magbid ako ng 1.2 milyon, Richard, pero hindi ako papayag. Kung gusto mo ang piraso ng jade na iyon kaya ang iyong mga kalokohang laro. Tumawa si Brody na may bahid ng panunuya sa kanyang ekspresyon. Hindi niya sinasadyang bilhin ang hilaw na batong jade na iyon noong una, at tinaasan lamang niya ang kanyang bid ng mas mataas sa D. Inakala ni Brody na si Richard ay may parehong layunin tulad ng ginawa niya, nalinlangan siya sa pagbabayad ng hanggal na pera para dito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtaas ng presyo. Kung nag-alok nga si Brody ng bid na 1.2 na metro. Matapos lumaki ang sitwasyon ng ganoon kalayo, malinaw sa lahat ng naruroon na ang Kabanata 66. 3/3. Ang taong dumaan sa pagbili ng hilaw na batong jade na iyon ay isang tanga. Ayaw ni Brody. Ikaw. Galit na galit si Richard na ramdam niya ang pagkirot ng kanyang loob. Kabanata 67. Pinangunahan ni Brody si Richard sa landas ng hardin, na naging dahilan upang gumastos ang huli ng higit sa $1,000,000 nang walang magandang dahilan. Ang ganoong halaga ng pera ay hindi isang maliit na halaga para sa kanya, at ramdam niya ang kanyang puso. Ikang after suffering ng ganoon kalaking kawalan. Kinuha lang ng dude na iyon ang kawawang lalaki para umikot. Kawawang binata. Gumastos siya ng higit sa $1,000,000 para lang magmukhang tanga sa huli. Magagalit siya sigurado kung ang piraso ng hilaw na bato ng jade ay mawawalan ng kwenta. Ang lahat ay dumating sa biglaang pagkaunawa at nagsimulang tumingin kay Richard ng may habag at paghamak. Naramdaman nilang lahat na si Richard ang epitome ng isang sipsip. Pinigil ni Richard ang galit sa kanyang puso. Maaaring nalinlang siya ni Brody, ngunit kahit papaano ay matagumpay niyang nakuha ang piraso ng hilaw na batong jade. Ang tanging bagay na natitira para sa kanya ay ang pag-asa na ang jade ay maaaring magbigay sa kanya ng kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkabigo nito sa kanya ang huling bagay na gusto niya. Isa na talaga siyang tanga kung mangyari iyon. Papayag ka na lang sa kanya. Hindi ka ba masyadong nagiging madali sa kanya? Medyo unhappily na tanong ni Marilyn. Ako. Madali lang siya. Siyempre hindi. Alam mo naman kung anong sitwasyon siya, diba? Siya ay mahirap. Wala siya. Paano siya maglalabas ng $1,000,000? Iniisip ko kung paano niya ipapaliwanag ito sa may-ari ng tindahan kung hindi siya makakabayad mamaya. Ngumisi si Brody. Ay oo. Nakalimutan ko na sana kung hindi mo ako pinaalalahan. Natauhan si Marilyn at sabay smirk. Alam ang background ni Richard, hindi siya makabuo ng higit sa $1,000,000. Napakatalino talaga ng paraan ni Brody sa panlilinlang kay Richard. Para kay Marilyn, ang kanyang mga aksyon ay isang malinaw na senyales ng kakayahan ng kanyang asawa, na ang talino ay higit na nangunguna sa isang walang kwentang tao tulad ni Richard. Iyan ba ay sa pamamagitan ng card o sa pamamagitan ng bank transfer, binata?
Bumaba ang mukha ni Kai at hindi niya may palibot ang kanyang ulo kung bakit may handang magbayad ng higit sa 1 milyon para sa batong iyon. Nang marinig ang sinabi ni Brody kanina, napagtanto ni Kai na sadyang nagdudulot ng gulo si Richard sa pamamagitan ng paggawa ng mga bid na hindi niya mabayaran. Kung ganoon nga, sisiguraduhin ni Kai na si Richard ang magdaranas ng kahihinatnan. Card, pakiusap. Kinuha ni Richard ang bank card at inihagi sa counter sa harap ni Kai. Card. Dinadala mo ang iyong A-game sa iyong pagkilos. Lalaki, natatawa ako dito. Nagpalitan ng nakakatuwang tingin si Brody kay Marilyn. Wala ni isang sentimo ang nakuha ni Richard sa kanyang diborsyo. Ilang araw na lang ang nakalipas mula nang makumplito ang diborsyo, at hindi naniwala sina Brody o Marilyn. Maka-fork out ng 1 milyon. Gusto ni Richard. Ang Supreme Card ng River City Bank. Nagulat si Kai nang tingnan niya ng maigi ang bank card. Marami sa mga tao sa loob ng tindahan ay mayaman at may kaalaman. Hindi nagtagal bago nila napagtanto na ang card ay ang Supreme Card ng River City Bank. Saang kuweba naggapang ang paypong mag-asawang iyon. Ang bank card na ibinigay ng binata ay ang Supreme Card ng River City Bank. Medyo matapang ang mag-asawang iyon na akusahan siyang mahirap. Agad na naging clown sina Brody at Marilyn sa paningin ng lahat. Walang iba kundi pangungutya at panghahamak sa mga titig na itinuro sa kanila ng lahat. Ang sinuman sa Springfield City na nagmamay-ari ng Supreme Card ng River City Bank ay maaaring marumi mayaman, mula sa matataas na uri ng mga elite, direktang inapo ng isang kilalang pamilya, o may malakas na koneksyon sa gayong mga tao. Ang isang taong tulad niyan ay hinding-hindi kakapusan sa pera. Paanong, imposible iyon? Natulala sina Brody at Marilyn. Pareho nilang alam ang River City Bank pati na rin ang bigat na dinadala ng Supreme Card ng River City Bank. Maging si Brody ay gumamit lamang ng Platinum Card ng River City Bank na hawak. Kahit gaano kalakas ang mga Sullivans, sila ay mayayamang pamilya at hindi pa kwalipikadong tumanggap ng pinakamataas na antas ng Supreme Card. Kabanata 68. Paano ito posible? Paanong ang isang talunan na tulad niya ay magkakaroon ng Supreme Card ng River City Bank? Hindi makapaniwala si Brody sa kanyang nakita. Si Iris ba ang nagbigay nito sa kanya? Agad na pumasok sa isip ni Marilyn ang kaisipang iyon at tila kumonekta siya. Ang mga tuldok. Pero akala ko ba wala siyang relasyon kay Iris? Bakit ibibigay sa kanya ni Iris ang Supreme Card ng River City Bank? Maliban kung magkasama sila. Pagkasabi niya noon, marahas na umiling si Brody na para bang hindi niya kayang tanggapin ang malupit na katotohanan. Si Iris ang pangarap niyang diyosa, at hinding-hindi niya matatanggap ang katotohanan na si Iris ay kasintahan ni Richard kahit na ginawa nila ang Supreme Card ng River City Bank. Walang paraan na ang isang walang kwentang talunan na tulad ni Richard ay maaaring maging karapat-dapat sa isang taong kasing mahal at kasing ganda ni Iris. Maaari niya itong dein para ibigay ito sa kanya para sa lahat ng nalalaman natin. Naiinggit si Marilyn. Akala niya noong una, ang paghihiwalay niya kay Richard ay magdudulot sa kanya ng depresyon at baka maging pulubi pa siya. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang mahigpit na sampal sa mukha. Matapos siyang iwan, pinakiramdaman ni Richard si Iris sa isang kisap mata at nagtagumpay pa siyang makuha ang Supreme Card ng River City Bank mula kay Iris. Tiyak na nabubuhay siya sa mataas na buhay nitong mga nakaraang araw. Paano kaya ni Marilyn natanggapin ang lahat ng iyon kung ang talunan na itinuring ng kanyang pamilya bilang mas mababa kaysa sa isang aso ay nabuhay na mas mahusay kaysa sa kanya? Tama ka, nakuha niya kay Iris sa pamamagitan ng panloloko at panloloko. Besides, there's no way in hell I'd believe na makikipagrelasyon sa kanya si Iris. At ang pagtigil sa kanyang bid sa 1.1 milyon ay isang senyales na hindi man lang siya kumpiyansa sa pera na mayroon siya. Ano ba, baka wala na siyang natitirang pera sa card na iyon. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang masiraan ng loob mamaya kung ang hilaw na batong ito ay maging ganap na walang halaga. Ngumisi si Brody. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Richard ang Supreme Card, ngunit sigurado siya sa isang bagay.
kung ang pag-aalinlangan na gumawa ng mas malaking bid ay anumang bagay na dapat gawin, pagkatapos ay naabot ni Richard ang limitasyon sa 1.1 milyon. Sa pag-aakalang si Richard ang nobyo ni Iris, malamang na imposible para sa kanya na makaramdam ng ganoon sa mahigit 1.1 milyon lamang. Dapat mayroong higit pa sa likod nito. Oo. Tingnan natin kung magiging saplada pa rin siya kung walang makukuhang mahalagang bagay sa batong iyon. Bumalik ang ngiti sa mukha ni Marilyn. Kung itataya ni Richard ang lahat ng kanyang net worth dito, baka ibalik lang ng batong iyon si Richard sa kahirapan at gawing tanga para pamunuan ang lahat ng tanga. Wala sa mood si Kai na libangin sina Brody at Marilyn. Awkward siyang ngumiti at bahagyang gumagalang habang nagtatanong kay Richard, "Pwede ko bang tanungin ang apelyido mo, please?" "Ito ay Wolf. Mr. Wolf, hindi ko sinasadyang masaktan ka kanina. I'd like to apologize for my attitude." Nakangiting paghingi ng paumanhin ni Kai. Nag-ingat siya upang maiwasang magulo ang mga balahibo ni Richard matapos malaman na malamang na kamag-anak si Richard sa isang makapangyarihang pamilya. "Ayos lang. Sige, i-charge mo na ang card ko." Nakangiting umiling si Richard at inalis ang walang kwentang pangyayaring iyon. Pagkatapos magbayad ng pera, ibinigay ni Richard ang hilaw na bato ng jade sa isa sa mga tauhan, na agad na sinimulan ang pagputol ng bato sa lugar. Nagbayad siya ng 1.1 milyon para sa hilaw na batong jade na iyon nang hindi nalalaman kung naglalaman ito ng isang bagay na katumbas ng halaga o mas mahalaga kaysa sa cream clear jadeite. Mayroon akong parehong mga pagdududa. Nakakahiya kung anuman ang nakuha niyan ay hindi katumbas ng halaga ng ibinayad niya para sa R. Nagsimulang magtsismisan ang mga nanunood, ngunit dahil misteryo pa rin ang kaugnayan ni Richard sa matataas na uri, nagbubulungan na lamang ang lahat dahil sa takot na libakin siya ng malakas. Pagkatapos ng lahat, nagbayad siya ng napakataas na presyo para sa piraso ng hilaw na batong jade, at natural lang na. Nang kunin ng staff ang kutsilyo at pinutol ito, ang loob ay puno ng buhangin at graba. Walang anuman. Naku, wala sa loob. Ang laki ng hilaw na batong jade na iyon ay mas maliit na ngayon. Sa tingin ko, lugi pa rin ito kahit na sa huli ay magkonti ito ng pattern cream clear jadeite. Nagsimulang magtaghoy ang karamihan. Batay sa kasalukuyang kalakaran, si Richard ay haharap sa matinding kawalan kung ang hilaw na batong jade na iyon. Kabanata 68. Gumawa ng anuman maliban sa pinakamagandang kalidad na malinaw na jadeite. Ang malinaw na jadeite ay mas bihira at mas mahalaga kaysa cream malinaw na jadeite. Halos walang posibilidad na mapaloob ito sa piraso ng hilaw na batong jade. Ito ay hindi makatotohanan. Kabanata 69. Ipagpatuloy mo. Flip-cutting, mahinahong udyok ni Richard. Ilang beses pang naghiwa ang staff pero puro grabo lang ang lumabas dito sa loob at walang iba. Wala pa rin. Iyon ay malabong. Posible ba na walang kahit anong low to mid-grade jadeite sa loob ng batong ito? Kahit na mga gulay o mga bulaklak na gulay. Ang gulat na naramdaman ng lahat ay hindi man lang sila nag-abalang humagulgol. Ang malas ni Richard anymore. Ang mababang hanggang mid-grade jadeite ay ang pinakamaliit na karaniwang nagagawa ng gayong magandang kalidad na hilaw na bato ng jade, ngunit wala pa ring nakitang ganoong uri. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, mas mabuting bumili siya ng isang piraso ng hilaw na bato ng jade na kinuha mula sa pea green jade. Kahit na makahanap siya ng malinaw na jadeite sa loob, malulugi pa rin si Richard kung gaano kalaki ang pagkawalang iyon. Ipagpatuloy mo lang ang pagputol. Lumubog ang puso ni Richard at ang katahimikan na sa una ay nagsimulang kumawala. Nagpatuloy ang mga tauhan sa paghiwa ng bato. Ang alikabok ay lumipad kung saan-saan, ngunit gayon paman, mayroon lamang grabo sa loob na walang mga palatandaan ng jadeite. Ang hilaw na bato ay nabawasan sa isang polygon na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad. Malinaw sa lahat na ang bato ay isang ordinaryong bato, at ang pagpuputol nito ay muli. Walang kabuluhan. Tapos na. Walang iba kundi mga bato sa loob. Binata, sinayang mo lang ang 1.1 milyon. Umiling at bumantong hininga ang mga nanunood, ang iba ay may simpatikong tingin habang ang iba ay mas sarcastic. Ha 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 ha.
Binabati kita, Richard. Bumili ka ng walang kwentang bato sa halagang 1.1 milyon. Kudos sa iyo para sa pagiging napakalaking idiot. Napakalakas ng tawa ni Brody na halos gumulong-gulong siya sa sahig sa kakatawa. Kasabay nito, lihim siyang naaliw sa Richard. Nagpa siya na ipagpatuloy ang pagbibid ng $100,000, kung hindi, siya ang tanga. Minsan talo, laging talo. Sa wakas ay nakakuha ka ng pera ngunit ngayon ay nilustay mo ang lahat sa bato. Napakawalang kwenta mo, baka ilibing mo ang sarili mo sa isang butas. Ngumisi si Marilyn. Nakakainis ang ekspresyon niya. Bumaba ang ekspresyon ni Richard. Naramdaman niya ang isang dalisay at malakas na aura mula sa loob ng ilaw na bato ng jade na iyon, kahit na mabilis. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na walang mangyayari pagkatapos ng hilaw na bato ng jade. Ay pinutol. Nagsimula siyang magduda kung nagkakamali ba ang kanyang mga sentido. Maaari pa rin itong tumagal ng isang huling hiwa. Gagawin ko this time. Naniwala si Richard sa naramdaman niya kanina at humakbang. Tara, ang liit na nga. Ito ay isang kahabaan para sa iyo upang putulin ito muli sa pag-asang makahanap ng isang bagay. Ang payo ko sa iyo ay sumuko na lang at tanggapin ang katotohanan. Totoo. Kahit na may kung anong pig-green jade sa loob, it will be worth it maybe $50, tops. Ano ang $50 kapag natalo ka na ng higit sa 1,000,000? Nagtawanan ang lahat, at nadama ng marami na desperado na si Richard dahil hindi niya kayang sayangin ang perang iyon. Hindi mo ba ililigtas ang maliit na dignidad na natitira mo ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito? Kung ako sayo, ibababa ko ang ulo ko at aalis na ako dito. Hindi ka man lang ba nahihiya? Ngumiti si Brody ng nakakaloko. Hindi pinansin ni Richard ang jibe ni Brody, itinutok ang pamutol ng bato sa gitna ng bato, at naghatid ng hiwa. Sa loob ng ilang segundo, ang hilaw na bato ng jade na naputol sa kalahati ay nagsimulang kuminang ng berde. Liwanag. Sa pagkataranta ng lahat, may isang piraso ng jadeite sa loob ng hilaw na batong jade na iyon na kasing laki ng palma. Ito ay kumikinang na berde. So, ito ay malamang na isang mababang grade pig-green jadeite. Sa ganoong laki, sulit ang mani kahit na ito ay nasa mas mataas na kalidad na pig-green jadeite. Pumayag. Ito ay malamang na mabuti para sa halos ilang daan sa karamihan. Binaril ng lahat si Richard ng buo ang paghamak matapos mag-react sa kanilang nakita. Kabanata 69. 3/3. Walang maipagmamalaki si Richard nang magbid siya ng 1.1 milyon para sa hilaw na batong jade na iyon at nauwi sa mga berdeng jadeite. Binuhat sila ni Richard, hinawakan ito sa kanyang palad, at ipinadala sa kanila ang kanyang panloob na enerhiya. Gaya ng inaasahan, siya. Walang alinlangan na natagpuan niya ang gusto niya. Kabanata 70. Tuwang-tuwa si Richard dahil hindi niya inasahan na ang dalawang batong jade na iyon ay naglalaman ng napakalakas at dalisay na espiritual na enerhiya, kahit na hindi gaanong kalakasan. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya ay sagana sa loob at ito ay higit pa sa sapat upang iset up ang Energy Convergence Circle. Kung ito ay mahalaga o hindi sa pera ay walang kahalagahan sa kanya. Ang tanging isyu na nagpasakit sa kanya ng ulo ay ang niloko siya ni Brody na gumastos ng higit sa 1,000,000. Nagbigay lang siya ng isang halaga ng pera, ngunit hindi nagtagal at bumalik siya sa pagiging dukha. Teka. Wala ka bang pakialam kung titingnan ko itong dalawang jadeite, Mr. Wolf? Namula ang talukap ng mata ni Kai at naglakad siya palayo. Hindi talaga. Sige lang. Hindi na pinansin ni Richard at binigay sila kay Kai. Habang tinitingnang mabuti ni Kai ang dalawang gemstones, unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Dalawang walang kwentang piraso lang sila ng Gisantes berdeng jadeite. Huwag ka nang mag-abala pang suriin ang mga ito. Ngumisi si Brody. Umasim ang mataimtim na ekspresyon ni Kai at malamig niyang tinitigan si Brody. Ignorante tanga. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay pig-green jadeite? Mas karaniwan na makakuha ng pig-greens, ngunit hindi lahat ng berdeng kulay na bato ay pi-berde.
Masasabi ko sa iyo nang may lubos na katiyakan na ang 2 pirasong ito ang pinakapambihira at pinakamahalagang Imperial Green Jadeite. Nung sinabi ni Kay yun, parang naghulog siya ng bomba sa crowd. Ano? Imperial Green? Paano ito posible? Laking gulat ng lahat na halos mahulog ang kanilang mga panga sa lupa. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakita nila ang matinding gulat sa kanilang mga mata. Ang mga imperial na gulay ay ang pinakamataas na kalidad na malinaw na berdeng jadeite, maaari pa itong tawaging pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga malilinaw na gulay ay napakabihirang, at ang pagkakataong mahanap ang mga ito ay malamang na 10,000. Ang mga imperial na gulay, sa kabilang banda, ay 100 beses na mas bihira kaysa sa malinaw na mga gulay. Ang presyo sa merkado ng bawat Imperial Green ay kasing taas ng ilang libo. Kung mas transparent ito, mas mataas ang presyo. Ito ay napakabihirang na maaaring walang kahit na ano para sa pagbebenta kahit na ang isa ay may ibig sabihin na magbayad para dito. Napupunta lang yun upang ipakita ang napakalaking halaga ng Imperial Greens. Mr. Jacobson, sigurado ka bang ito ay isang Imperial Green? Hindi maiwasang magtanong ng ilan sa mga nanunood. Sigurado ako. Maaari kong patunayan ang reputasyon ng aking tindahan na ito ay Imperial Green. At ito ang pinakamalinis sa lahat ng imperial na gulay na nakita ko. Desididong sabi ni Kai. Ang Prospera Jade ay ang pinakamalaki at pinakasikat na jade store sa Antigua Flea Market, na nagbebenta ng ilang pambihirang Imperial Greens sa mga nakaraang taon. Ang mga piraso ay bahagyang mas malaki, ngunit ang kanilang kulay ay hindi kasing proporsyon at transparent gaya ng mga nasa harap niya. Banal na kalokohan. Sinong mag-aakala na ito ay ilang Imperial Greens? Ito. Lalaki dito natigil sa loto. Ang mga tao ay agad na pumasok sa overdrive. Marami sa kanila ang natawa kay Richard kanina, akala niya ay tulala siya na gumastos ng 1.1 milyon para makabili ng ordinaryong bato. Gayunpaman, ang lahat ay tuwang-tuwa na tumingin sa kanyang direksyon, at ang kanilang mga tingin ay ganap na nagbago. Ang ilan ay panatiko namin. Nagsimula pang ang mag-isip ang ilan kung may kakaibang sense of discernment si Richard at nalaman ng maaga na ang hilaw na bato ng jade ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, walang kapani-pani, walang paliwanag kung bakit papasok si Richard. Isinasaalang-alang mo bang ibenta ang 2 piraso ng Imperial Greens na ito? Magbabayad ako ng 4 na milyon. Oh, buzz off. Ang 2 pirasong ito ay mas pinahahalagahan kaysa sa presyo ng merkado. Magbabayad ako ng 6 na milyon. 6 na milyon. Wala ka bang kahihiyan? Magbabayad ako ng 7 milyon. Maraming mga mangangalakal ang nag-agawan sa kanilang mga alok, at mula sa paraan ng kanilang pagkilos, sila ay halos. Kabanata 70. 3/3. Napakahalaga ng mga imperial na gulay, at ang mga produktong jade na inukit mula sa mga imperial na gulay ay masva. Kung ang isang sikat na craftsman ay inatasan na mag-ukit ng isang bagay mula dito, ang halaga ay madaling doblehin ang. Hindi katakataka na ang mga mangangalakal ay halos nawawalan na ng isipan tungkol dito.